Lalong dama ngayong Abril ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo dahil sa bilis ng taas presyo o inflation na 7.2%. 3-year high po yan, kaya lalo pang kumonte ang mabibili ng piso. Nakatutok si JP Soriano. Dati ang ulam namin 500, ngayon umabot na kami ng 800. Para sa pagkain pa lang, ganyan na ang itinaas ng gastos kada buwan ng pamilya de Guzman. More on talaga mga grocery. Sobrang taas talaga. Lalong damayan ng mga rider at driver na para kumita ay nag-aabono para sa petrolyo na di pa rin bumabalik sa dating presyo. Minsan po sa kita namin, nakakaltasan pa po kami sa gas eh. Yung gas po napakataas po. Nangyari na po sir, mga dalang daan, ganun po yung kinita namin nung pagdas ng diesel. Ang sentimiento ng mga nakausap kong mamimili, mga jeepney driver, mga riders at commuters sumasalamin sa pinakaliit sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority kung saan sumipa sa pinakamabilis sa loob na nakalipas sa 3 taon ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin mula sa 4.1% itong Marso, tumaas ito sa 7.2% nitong April 2026. Ngayong Abril, mas mabilis ang inflation dahil mabilis ang pagmahal ng mga produktong mas binibili ng nakararami tulad ng pagkain. Sa bigas pa lang, mahigit 13% na ang bilis ng taas ng presyo nitong Abril. Food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate. Ito ay may 37.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Dumagdag pa diyan ang mas mabilis ding pagmahal ng gasto sa transportasyon tulad ng diesel na higit doble ang taas ng presyo. Ito yung highest natin inflation para sa diesel, no? So this is highest since the start, which is 2018. Nagmahal din ang gasto sa bahay tulad sa renta, tubig at kuryente. At sabi nga ng isang ekonomista, mas mabilis pa ang pagmahal ng bilihin sa ilang rehiyon tulad sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Central Visayas, ang kanilang inflation ay 10.8%. Ang Zamboanga Peninsula ay 9.1%, ang Caraga ay 10.1%. So, napakalalaki niyan, ano? Dahil sa pagmahal ng bilihin, kumonti ang mabibili ng piso ngayon. Pero yung datos natin sa ating purchasing power of the peso, itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018. Pero ang mas malaking problema anya ay kung mabilis ang pagmahal ng bilihin pero mabagal naman ang paglago ng kabuuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o yung GDP. Kabilang diyan ang kita ng mga kumpanya na nagpapasahod sa mga manggagawa, kaya marami ang posibleng mawalan ng trabaho. Ang tawag diyan, stagflation. Pag nag-report ang ating ang Philippine Statistics Authority ng GDP na bumagal, na kung ito ay babagal pa sa 4.1% o 4.4% o mas mababa pa, pwede na po nating tawagin na stagflation. Palalaya ng palala dahil kung may mga mawawala ng trabaho, kokonti ang namimili at lalong hihina ang kita ng mga negosyo at kokonti ang paglago ng trabaho. Target intervention ang estratehiya ng gobyerno tulad ng ayuda o kaya fuel subsidy para may panggastos pa rin kahit nagmamahal ang bilihin at para di maapektuhan ang mga negosyo. Kasabay niyan ang pagtitiyak na stable ang supply ng mga bilihin habang tinutugunan ang pressure sa presyo. JP Soriano, nakatutok 24 oras.